Ikaw, Darius? Ikaw nagbigay ng 1,000,000 kay Rosel? Madam. Ano to, Rosel? May mga pagkakataon na hindi mo tinatanggap ang tulong ko. Tapos ngayon, tumanggap ka ng tulong sa kapatid ko? Alam mo bang ginagawa mo? Diyos ko, sana naman po makumbinsi ko si Ma'am Via. Nakuhanin na niya ako para naman makapagtrabaho na ako. Sino po kailangan nila? Bunga to ng pagkakamali. Alam ko gusto kong magkaroon ng anak pero hindi naman sa ganitong sitwasyon. Hindi sa ganito. Mali ito eh. Mali ito. Magiging mabuti ang kinabukasan ng anak mo kung kay Sir mo siya iiwan. Iniisip ko pa lang na malalayo sa akin yung anak ko. Hindi ko kakayanin. Babae ang anak mo. May pangalan ka na ba? Talia. Tali. Ma'am, sino po kailangan nila? Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang anak ni Sir Chris? Ako nga po. Ma'am, bakit ganyan po kayo makatingin sa akin? Sigme, para kayong pinagbiyak na bunga. Anong ibig niyo pong sabihin? Hindi ko po kayo maintindihan. Kamukhang-kamukha mo, nanay mo. Mali! Napagkatiwalaan mo ang lalaking yan. Dahil baka magising ka na lang na may ibang sinisigil na kabayaran niyang si Darius na hindi mo kayang ibigay. Tama na, ate. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, Rosel, tuso si Darius. Huwag kang magpakabulag sa kabaitang pinapakita niya sa'yo. Hindi totoo yun! Sige. Siguro dapat mo nang malaman. Kakagustuhan kami ni Rosel. Tsaka kung magbigay man ako ng pera sa kanya, labas ka na doon. Wala naman akong hinihinging kapalit nun eh. Hindi yun yung kapalit para magpakasal kami. Magpapakasal kayo? Totoo bang sinasabi niya? Nanay ko? Talaga po? Kilala niyo po ang nanay ko? Asan po siya? Andito po ba siya? Tara po, puntahan po natin siya. Tara na po, please, please. Yung nanay ko. Belle! Ano nangyayari dito? Siya ang nanay mo. Magkamukha kayo. Pareho kayong maganda. Magandang araw po, Ma'am Via. Kayo po talaga ang sadya ko dito eh. Excuse me lang po. Balik muna po ako sa loob. Okay. Anong ginagawa mo dito, Malu? Bakit bumalik ka? Ma'am Via, makikiusap po sana ako sa inyo. Baka naman kailangan niyo ng alalay. Midwife naman po ako. Pag nagka-emergency kayo, makakatulong po ako. Nagkausap na kayo ni Chris, di ba? Oo nga po. Pero siyempre, iba naman po kayo. Alam niyo naman po na loyal ako sa inyo. Mapagkakatiwalaan niyo po ako. I'm sorry, pero wala akong mabibigyan na trabaho sa'yo eh. Ma'am Via, please. Naging mabuti naman po ako sa inyo, di ba? Kami ni Rosel.
Di ko na lang po kasi alam kung nasaan siya eh. Kayo po ba alam nyo? Sa kanya na lang po ako hihingi ng tulong. Madam, gusto ko na po sabihin sa inyo pero alam ko po na magagalit po kayo sa akin. Matagal na tayong magkasama. At kahit ganito ako, alam mo na may malasakit ako sa inyo. Ayokong maloko ka ng lalaking yan. Ate naman, huwag mo naman lasunin ang isipan ni Rosel. Huwag kang magpapakasiguro na magiging tapat sa iyo ang lalaking yan. Dahil kung kami nga na pamilya niya, nagawa niyang lokohin. Ikaw pa kaya? Iiwan ka rin niya. Tama na, ate. Well, hindi na ba ako magbabago? Oo, may nagawa ako noon, pero... Pero ano? Ilang beses na ba kitang binigyan ng pagkakataon para magbago? Nagbago ka ba? Hindi! Kahit ano pa man nasabihin, hindi mo na mababago ang isipan namin ni Rosel. Tsaka kung palayasin mo man siya, ako ang kukup-kup sa kanya. Huwag mo akong yabangan, Darius. Dahil kahit anong sabihin mo, alam ko ang likaw ng bituka mo. Oh my gosh, ito na. Oh my gosh, Nay! Ang ganda niya! Bagay na bagay sa'yo. Sukatin mo na, please! Naku anak, ayoko. Kasi alam mo, sabi ng mga matatanda, kapag sinukat mo daw yung wedding gown, hindi daw matutuloy yung kasal. Nay, ano ba? Buhay pa ba yung matandang nagsabi sa'yo nun? O hindi niya naman malalaman, go na. At saka ano magiging dayan kung bakit hindi matutuloy ang kasal niyo? Pwedeng umayaw kayo. Kaya anak, kung ayaw talaga ninyo ha, sabihin niyo kagad sa akin. Kasi talagang hindi ko itutuloy yung kasal. Sabihin niyo lang. Ay, Nay, hindi pwede. May demanda kayo pag ginawa niyo yun, ha? I mean, ngayon pa ba tayo aayaw, di ba? Gustong-gusto namin si Tito Darius para sa inyo! Bagay na bagay. Nay, nakita ko naman na masaya ka sa desisyon mo. Kaya hindi na kami makikialam sa inyo. Hanggat masaya ka, masaya din kami para sa inyo. Anak ka, maraming salamat sa inyo. Alam mo, talagang kinakabahan ako. Kasi syempre, first time kong ikakasal, diba? Sa katunayan nga, hindi pa rin ako makapaniwala eh. So syempre, isang katulad ko, meron pa palang isang lalaki na magkakagusto sa akin. Syempre, alam ko naman, marami pang masigit sa akin, pero ako pa rin yung pinili ng Tito Darius ninyo. Eh, diba nga, disgrasyada ang tawag sa akin kasi nga, naanakan lang ako. Pero, tinanggap ako at minahal ako ng Tito Darius yun ng buong-buo. At hindi lang ako ha, pati kayo, tinanggap niya at minahal niya. Yeah! Ha? Excited na ako. Ako din. Ay, ang ganda ng damit mo na yun. Salamat. Ano po yung kayo lang ni Darang nakakaalam? Ano pa? Narinig ko po kasi kayo kahapon ni Dad na magkausap sa kitchen. Ang sabi niyo po, walang ibang makakaalam kundi kayo lang ni Dad. So, ano po yun? Ano po yun? Alam ko na alam mo ang sinasabi ko. Tungkol po ba to sa totoong nanay ko? Totoong nanay niyo?
Si Ma'am Via? Alam ko po kasi na ampon po ako. Si Mami, hindi po siya yung biological mother ko. Alam mo na ampon ka? Alam niyo rin po ba? Hindi po. Ngayon ko lang nalaman na ampon kayo nung sinabi niyo. Kung ganon, ano po yung pinag-uusapan niyo ni Daddy kahapon? May tinatago po ba siya sa amin? Bakit kayong dalawa lang ang nakakaalam? Ano po yun? Baka mali lang po yung pagkakadinig niyo. Ay, teka po kasi may niluluto ako eh. Baka masunog. Sige po. Ma'am, congrats po sa kasal nyo. Ay, po, salamat. Uy, huwag kang mawawala sa kasala. Siyempre naman. O, ka na. Pasok na tayo doon. Adela. Uy, Sen, nakita ko na yung wedding dress mo. Ang ganda-ganda. Naku, alam mo, tingin ko bagay na bagay sa'yo yun. Pagsuot mo na. Talaga ba? Oo, excited na excited Simple lang na naman, ako. pero maganda, no? Ang ganda. Oo. Ikaw, excited ka na ba? Oo, O baka naman parang mas excited pa ako sa'yo, ha? Parang gano'n na nga. Siyempre, kinakabahan ako. Pero kamusta na? Meron na akong aasikasuhin doon na kasi may delivery, ha? Hindi, sige. Liligpit ko na rin to. Totoo nga. Ikakasal na si Rosel. Miss, may kailangan ka ba or may order ka ba dito sa store? Excuse me. I-order yata may kailangan siya. Hindi. Okay lang. Wala po. Sorry po. Okay lang. Miss, si Ma'am Rosel. Sorry, Rosel. Nakukonsensya man ako, pero wala naman akong magagawa. Anong balito? Tama ka, ma'am. Magpapakasal na si Rosel. Gusto ko lang makasigurado. Siguro naman alam mo na ngayon kung bakit ka tatanungka. Ikaw ang magbabantay kay Chris at kay Rosel. Pero ikakasal na po si Rosel, ma'am. Kahit pa. Sino kaya mapapangasawa niya? Siya kaya yung tatay ng mga anak ni Rosel? Alam mo, Rosel, grabe ang ganda-ganda mo ngayon. Alam mo yung parang siyang Diyosa. Aparisyon. Salamat, ha. Uy, kinakabahan nga ako, eh. Ha? Ba't ka naman kakabahan? Sige ka, baka pumangit ka. Baka ganun talaga kapag kasal mo. Siyempre, kinakabahan ka, diba? Sarap kaya ng kinakasal. Umaaliwana sa langit. Kinasal ka na ba? Bukod dyan, Rosel. Alam mo, bukod dyan kasi
At sumungit ulit ang panahon. Ha? Madam! Rosel! Madam! Makinig ka sa akin. May pagkakataon pa para umurong ka. Iligtas mo ang sarili mo. O kung gusto mo, ako ang gagawa ng eksena para hindi matuloy ang kasal niyo. Ano, Rosel? Ano, Rosel? Madam, huminahon naman kayo. Kinukonsinti niyo ang kaibigan niyo. Ni hindi niyo siya pinayo ng tama. Madam? Kilala ko si Darius. Kahit nakapikit ang mga mata ko, alam ko ang pagkatao ng lalaking pakakasalan mo. Nagmamalasakit ako sa iyo, Rosel. Pati kay Tyrone. Kaya sana, nagmamakaawa ako sa iyo. Pag-iisipan mong mabuti itong gagawin mo. Madam, alam ko po na malaki ang utang na loob ko sa inyo. Pero, pasensya na po. Sana po maintindihan niyo po ako. Sa ngayon po kasi hindi ko po kayo kayang sundin. Sana po maintindihan niyo ako. Ang sabihin mo, nauto ka ni Darius. Nauto niya kayong lahat. Madam, hindi naman po sa ayoko pong makinig sa inyo. Pero kasi, alam niyo din naman po na ilang beses ko pong sinubukan na iwasan si Darius. Pero palagi na lang po siyang, hindi ko po maintindihan, pero palagi po niya ipapakita sa akin na mabuti po siyang tao, na magiging mabuti po siyang ama para sa mga anak ko. At hindi ko naman po ito ginagawa para sa sarili ko lang. Ginagawa ko din to para sa mga anak ko. Talaga lang, ha? Ewan ko sa'yo. Baka naman bulag na ang mga mata mo. O nagbubulag-bulagan ka lang. Hindi ko nga alam kung bakit nandito pa ako. Samantalang alam ko naman na wala akong mapapala. Sa totoo lang, Rosel, hindi kita kaano-ano. Wala akong obligasyon sa inyo. Pero kung talagang nakapagdesisyon ka na, napakasalan mo si Darius, siguro nga, wala na akong magagawa. Pero sana, huwag kang magsisi sa huli.